Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, mga ka-business naming minamahal sa Luzon, Visayas at Mindanao, sa mga ka-business natin sa ibayong dagat. Sana sa oras na ito nasa mabuti po kayong kalagayan dyan, mga ka-business. At siyempre itong inyong Kuya Damulag Official, bumabati po sa inyo lahat ng pasalamat at higit sa lahat ang inyong tiwala at suporta at pagmamahal. Ano po mga ka-business, thank you very much sa inyong pag-subscribe at malaking tulong sa inyong abang lingkod. Ano po mga ka-business. So yun nga po no mga kapapi, mga ka-business. Yung pagpunta natin, tatalakayin po natin yung pagpunta ko sa ilan ni Kuya at kung napabuti ba ako doon o napasama, ano po mga ka-business. Yan, buwan naman natin na panood yung reaksyon ng ating mahal na taong gala. Yun, malinaw yung kanyang paliwanag, ano, sobrang idol talaga kita. Ano po, brother taong gala, good morning sa iyo. Sana maintindihan mo yung mga paliwanag ko, ano po mga ka-business. Kasi ito si Istong, kung hindi niya gusto yung views na sinasabi ko na sapagkat dapat yun ay biro ko lang, ano po mga ka-business, pinatutuhanan niya. At dun sa mismo sa ka-business house, kahit sila ni Kuya ka-business, sila ni Papa Dins, alam nila yung biroan namin na pagka gusto mong sumikat, gusto mong umangat, awayin mo ang ka-business. At mismo si Istong nagsasabi nung ganun. Dahil nung mismo pag alis ni nandun sa ka-business house, galit din siya sa mga umalis, lalo na kila. At sinabi sa iyo na ano, pero totoo po yan. Kailangan na mabuo itong sinasabi ko kasi yun naman ang totoo. Galit si Istong sa mga umalis sa ka-business. Ano po. So, dahil bakit daw ganon, walang utang na loob, ganito ganon, doon natarakay natin doon. Yun mismo ang sabi ni Istong nung tumawag ako sa kanya. Pero yung tawag ko, yung ibig ko sabihin doon sa ano na yun, sabi niya kasi nung sa pinakahuli namin pinag-usapan mga ka-business, umangat na sila ni Junjun, si Bay, ang taba na, wala nang sakit, sabi ng ganon. Ngayon sabi ko, ganun ba? Kung gusto mo nang ganun, awayin mo ako, awayin mo si Kuya ka-business, awayin mo ako para mag-iba yung para tumaas yung content natin. Ito po paliwanag po ito mo sa inyo mga ka-business kung iniiba po kasi nila yung Ang sa akin na po yun mga ka-business, parang pinaka habit na namin yung magsalitang ganun. Ano po? Na awayin mo ka-business para umangat ka. Ultimo siya mismo nagsasabi din yun, mismo nagsabi din yun si Istong, kahit yung biroan namin noon ganun. Hindi ko lang kasi nasabi sa kanya mga ka-business na ito paglilinaw talaga na wag mong tutuhanin yan tong, wag mong i-public yan kasi baka mamaya kasi ang laki ng tiwala ko kay Istong ano po mga ka-business nga hindi niya nun, dahil alam niya naman yun na yung mga sinasabi ko na yun mga biro lang yun Hindi ko lang nasabi sa kanya talaga na biro lang yan tong Ngayon ang tanong ko sa inyo po mga ka-business, kung hindi for the views ang sinasabi nila ni Istong, si Idol Taong Gala, na sinasabi niya na paulit-ulit na talagang ang sa akin na kung hindi for the views na sinasabi nila, bakit nila nilantad? Ano po? Kasi alam nila yung ganun ang pinag-usapan. Ano po mga ka-business? Sila mismo ang sila mismo nag-trigger para magka-views. Kasi ako may sapat ako na trabaho. Kumikita ako araw-araw. Kahit wala yung channel ko, kumikita ako. Ano po mga business? Hindi ko umaasa. Ang inaano ko lang dito, yung mga ka-business na tapat sa inyong abang lingkod, ano po mga business. Ayaw ko lang, dikita nyo nga, di ba po, hindi ako kasi hindi ako nagbablog kung napapansin nyo po dyan mga business. Kasi ang kita ko, sapat na sa sarili ko, hindi ako umaasad din talaga sa channel ko. Ito, halos isang taon na hindi ako nagsasahod. O bakit nabuhay naman? At
Yun, bakit gano'n na sinasabi na for the views lang, naging masama yung naging reaction ko doon. Paano naging masama? Kayo ang nagsasama sa akin, mga brother. Kasi, yun na nga, paulit-ulit yung sinasabi, sa akin sana, joke lang, ano po mga business. Nakalimutan ko lang sabihin sa kanya na huwag niyang seryosohin yun kasi biro lang yun namin eh. Kaya kung ayaw nila na magkakaroon sila ng views, bakit nila ipinablik yun? Bakit pinablik list kung ayaw niya pala yung ganun? Di ba? Sino bang may gagawa nun? Paano kaya nangyari sa mga... Mahirap ba yung maintindihin? Kaya kung hindi for the views, hindi mo hindi mo ikinalat yun. Di ba? Hindi mo ikinalat. Kasi ang pagsasalita ko nung una, ano po mga kabisnes, ano lang yun eh, comment lang din yun eh. Kumbaga parang ano ko rin sila na hindi totoo yun. Kasi nasa loob din ako ng kabisnes. Dahil alam na alam ko ang plano nila. Di ba? Ako, humingi na nga ako ng tawa doon sa mga ano eh, na ganito, ganon. At tapos ngayon, inulit nyo na naman. O, hindi, ano tayo, kung anong totoo, para lumabas ang katotohanan. Di ba? Kung sino talaga ang nagpa-for the views. Kasi ako, hindi nabubuhay ako kahit wala akong channel eh. Sapat yung kinikita ko araw-araw eh. Ano po mga business. Kaya sana naman, wag niyo, di ba sinasabi ko nga, wag niyo na lang palakihin. Kasi humingi na nga ako sa inyo ng ano eh, ng paumanhin eh. Hindi niyo na dapat ulit-ulitin yung mga ganun eh. O diba? Ngayon napag-isipan niyo ng mabuti tapos i-comment niyo na naman na ako gumagawa for the views lang din. Hindi ganun. Walang ganun idol. No. At sinasabi ko na yon na sinasabi mo na ano klaseng vlogger yan, diba? Parang sinasabi mo na niloloko ko yung sarili ko para sa ganun, diba? Na para kumita lang. sino ang gumagawa ng ganyan, diba? Eh yung iba nga dyan nagko-comment lang, lang, wala namang sariling vlog, diba? Hindi naghihirap, nag-aabang lang din para mayroon siyang maging content. Sinasabi nila na naging double purpose. Ano po? Ano ba naman klase yung mga ganun na mga business? Ako naghingi na ako ng pamanhin na hindi na dapat lumaki yung mga bagay na yun eh. Ngayon, ito na naman ang itatanong ko sa inyo mga ka-business. Balikan niyo yung vlog ni Junjun o kaya si Maldita. Nagsabi siya na ang kagwang nagsimula kay Bay Papaya. Ba? Si Bay Papaya ang pinagmulan ng kagwang, hindi si Kuya Ka-Business. Kasi kaya sumama yung kanyang loob. Ayun, paulit-ulit na naman tayo dito. Pabalikan niyo yung kanyang mga vlog at saka balikan niyo yung mga sinasabi ni Istong doon sa kanyang failure nga ba ang kagwang. Panoorin niyo at yung reaksyon ni Idol Taong Gala na na failure nga ba ang Istong nagsalita na. Ayun. Doon nagsisimula yung mga ganun na hindi ko naman kailangan papalakihin yung mga bagay na ito po mga ka-business. Wala akong sinabi na yun. At kung ayaw nila yung maging views ang hinahabol nila, bakit nila ibunulgar? Di ba ba? At mga napaniwala ko daw ano daw ang sinasabi ko dito totoo. Hindi ako gumagawa ng kwento kasi napakahirap gumawa ng hindi totoo. Ano po? Ayan. So sana maintindihan niyo po ako mga business yung mga diyan. Sana wag naman kayo masaktan muli kasi alam niyo po ba na sa pagpunta ko na doon, alam niyo na siguro kung anong nababasa niyo sa mga comment section. Dinamdam ko ba 'yon? Dinamdam ko ba yun? Dahil yung paniniwala nila sa mga sinasabi ko, hindi sila naniniwala. Kasi, kulang-kulang lang talaga yung paliwanag ko. Hindi ko lang masyadong makuha kung paano ko ipaliwanag yung mga bagay na yun. Na kung saan nagsimula o anong nangyari. Di ba? Na hindi ko naman kailangan na na isabi sa inyo na gano'n eh. Kasi sa tutusin na, ang pinagmulan talaga doon sa si Kuya eh. Hindi naman sinasabi ni Kuya na, o yung mga tao, wala na yan, dahil kagwang yan. Ang tinanggal ni Kuya doon, pangalan lang naman, kagwang, hindi naman yung mga tao eh. Di ba po mga ka-business? At kung sinasabi na si Kuya Ka-Business ay failure, hindi naging milyonaryo yan kung failure yan. Di ba ba? Paano naging milyonaryo si Kuya Ka-Business kung naging failure yan? Sige nga.
Business. Si Kuya Ka-Business may pinatunayan, hindi failure. Ano pa bang yung ibig sabihin ng failure? Walang kwenta. Di ba? Paano naging failure si Kuya? Ay, ang dami pinatunayan yan. Milyonaryo yan. Di ba? Kung binili niya yung, ano bang Falcon, binili niya. Di ba? Paano maging failure? Milyonaryo yung tao, failure. May pinatunayan na sa inyo si Kuya Ka-Business. Paano maging failure yan? At hindi sinabi ni Kuya Ka-Business na ang mga tao na tinayo ko failure, ang sinasabi niya, itong pangalan na ito, nakakagwang failure to. Kaya tanggalin ko o i-abolish ko. Hindi sinasabi niya yung mga tao failure. Pangalan lang, ano po mga business. Sana maunawaan nyo po ako mga kapapi, mga business. Siyempre, wag naman sana sumamaan yung loob kasi si Idol Taong Gala, talagang sobrang saludo ako sa Idol. Sa mga reaction mo, sa mga sila ni Istong, sila ni Junjun, saludo ako dyan. Sobrang paghanga ako sa inyo, mga kapatid, dati kong mga kapatid sa Kagwang. No? At sana kung ano man ang maano sa akin, unawain nyo ako, intindihin nyo ako. At kung halimbawa na nagkamali ako, ano nyo, tawagan nyo ako kung halimbawa, hindi sinasabi mo na hindi ka naman kayo nakablock sa akin. Bakit kayo ganun Kuya Damo? Kaya kung hindi nyo gusto nyo for the views, diba? Kung hindi for the views ang sinasabi ninyo, tawagan nyo ako ng personal. At kausapin nyo, Kuya Damo, tigilan mo na yan. Diba? Kasi hindi naman totoo yan na nakablock kayo sa akin. Ano po mga business. Ngayon kung ganun yung pananaw nyo sa sarili ko, na ako naging masama, ako nagbibigay ng masama sa mga biyaw, kasi ganito ako klaseng vlogger. Nagkamali kayo dyan mga kapatid. Ayun, sa mga naniniwala daw sa akin, parang sinasabi na parang niluloko lang nila sarili nila. Ano po mga business, parang hindi, ano kaya, ba? Tingnan nyo naman buti yung mga sitwasyon o mga bagay kung ang isang tao nagsasalita ng totoo. Kasi sa tutusin nga, ang sinasabi ng mga idol na taong gala, na walang perfectong tao. Lahat naman naging failure. At kung ang failure gamitin mo para tumagumpay, okay din yun. Pero si Kuya Ka-Business, kahit sinasabi mo na may pinatunayan, naging milyonaryo. Ano po, hindi na natin kailangan yan. Kasi ang tinagal ni Kuya talaga, sa tutuusin lang, ay pangalan lang, hindi ang tao. Yun. Sana maintindihan nyo po ako mga kapabi, mga business. At sana wag na natin pahabain ang mga ganitong Ito ay aking reaksyonan din kasi ako humingi na ako ng pasensya sa inyo sa mga bagay na yon, pero inulit nyo pa rin. Sinasabi ko sa kanila ni Kuya Ka-Business na pasensyahin nila ako kung halimbawa kasi pag binanggit nila uli ang mga pangalan na ito, gagawa ko uli ng ganitong mga bagay, po. Kaya pasensyahin mo na siguro ako mga papi, mga ka-business, doon sa mga mapapanood ninyo sa reaksyon ni Idol na Taong Gala, po mga ka-business, na ganun yung kanyang reaction. So puntahan nyo po ang kanyang reaction. Ano ang pakay na damulag na pumunta sa Ka-Business. Ayun nga po at ba? Tama ba? Yun, at yun na nga, hanapin nyo lang yung kanyang at mapapanood nyo po dun kung paano yung naging kanyang reaction sa akin. Po. So hanggang dito na lang po mga kapabi, mga Ka-Business. Maraming salamat sa inyong tulong at suporta sa Ka-Business Official, Papa Dis TV, at siyempre sa Miss Kibi Official, sa kabuuan ng Ka-Business Family, at siyempre sa inyong abang lingkod, Kuya Damulag Official, na lubos na nagpapasalamat po sa inyo mga Ka-Business. At siyempre, hindi ko mapaliwanag kung paano po ako magpasalamat sa inyo at kung ano po ang aking gagawin para makaabot ang aking pagpasalamat. Ano po mga Ka-Business. Thank you very much at never say goodbye. Tomorrow is another day. Birabanat lang po tayo mga Ka-Business.